For today's video, ito yung araw na nagsimula na ang matinding sama ng pakiramdam ni Lola. Pero bago yan ay nagpunta pa nga dito sa bahay ang apo ni Lola at aayusin sana yung TV na nagkaproblema. Kapag binuhay ay black lamang yung screen pero may nagsasalita naman at may sounds. Di ko nga din naayos kaya yung apo ni Lola na nasa Barcelona ay pinapunta yung kanyang pinsan para siya ang mag-ayos pero hindi din naman naayos at ang sabi ay palitan na lamang daw ng bago. Pagdating ng tanghali ay sumama ang pakiramdam ni Lola, sobrang nanginginig at nilalamig daw siya pero wala namang lagnat at hinala ko nga ay mayroon siyang impeksyon. Pero nagtaka ako dahil kung kailan na mayroon siyang iniinom na antibiotic ay saka siya nagkaganan. At nung tinawag nga ako ni Lola ay habang nanginginig siya ay sabi niya sa akin ay katapusan na daw niya. Siguro sa sobrang sama ng pakiramdam ni Lola ay alam niya na din sa kanyang sarili na talagang mawawala na siya. At kahit nga sobrang sama na ng pakiramdam ni Lola ay ayaw niya magpatawag ng ambulansya o doktor at ang una niyang pinapatawagan sa akin ay si Rapi. At bukod nga kay Lola na masama ang pakiramdam ay meron pa nga akong isang nili na inaasikaso din at buti na nga lamang at kalmado siya ng araw na yan. Ay nga tumating na si Rapi at tanong niya agad sa akin ay ano daw nangyari kay Lola. Isang tawag nga lamang namin kay Rapi ay to the rescue agad yan at kahit nga meron siyang ginagawa ng araw na yan ay pinuntahan niya agad din si Lola. אני בא, מה שלומך נילי? Ay nga't sobrang nanginginig si Lola at kahit sobrang sama nga ng kanyang pakaramdam ay sinili pa din ang kanyang iniisip. Pagdating ni Rapi, tanong agad ni Lola na kung siya daw ay mamamatay ay paano daw sinili. At sabi naman ni Rapi kay Lola ay hindi siya mamamatay at ayun nga sinilos at mukhang nagiging okay na siya ng araw na yan at panay ang tulog. At dahil ayaw ni Lola na magpadala sa ospital ay pinapuntahan niya sa akin yung doktor na nakatira sa last floor ng aming building para daw siya ay matingnan. Matagal na nga nakukwento sa akin ni Lola na mayroon daw doktor dito sa aming building at madalas ko nga siya nakikita kapag lumalabas ako at minsan nga ay nakakasabay ko pa sa may elevator. Unang tanong ko nga sa kanya ay kung siya ba yung doktor at nakiusap nga ako na baka pwedeng puntahan niya si Lola para matingnan dahil sobrang sama ng pakiramdam. Sinabi ko nga lamang ang pangalan ni Lola at kung saan floor kami nakatira at sabi niya isusunod na lamang daw siya. Sabi ko nga kay Lola ay dapat sa ospital na siya dinadala dahil doon ay may mga aparato na pwedeng tumingin sa kanya at ang isa pa ay kailangan niya malagyan ng dextrose. At kahit sobrang sama na nga ng pakaramdam ni Lola ay ayaw niya pa din na magpadala sa ospital. זה כנראה דלקת בדרכי שתן. At ayun nga sabi ng doktor ay kailangan na daw madala si Lola sa ospital pero itong si Lola ay talaga namang ayaw na ayaw kahit pa doktor na ang nagsabi. At ang gusto ni Lola ay re-resetahan lamang siya ng gamot. Pero paano siya mare-resetahan ng gamot kung may iniinom na siya na antibiotic at hindi na nga tumatalab sa kanya? Umalis na nga ang doktor at wala din siyang nagawa at ang tanging payo niya kay Lola ay kailangan na madala sa ospital at baka ma-dehydrate na din. Tulog nga ng tulog si Nili ng araw na yan at kung kailan nga nakakatulog na ulit siya ay saka naman naiistorbo dahil sa mga dumadating ng mga tao. Habang si Rapi ay nakabantay kay Lola ay naasikaso ko naman si Nili, pinakain at pinainom ko na din ang kanyang mga gamot. Sobrang stress nga din ako ng araw na yan dahil sa mga nangyayari kay Lola, panay ang daing niya sa akin pero wala akong magawa at ayaw niya din na magpadala sa ospital. Hindi naman yan yung unang pagkakataon na nanginig si Lola ng ganan at kapag nagkakasakit nga si Lola o sumasama ang pakiramdam ay nagiging okay din naman siya ulit. Pero sa pagkakataon na ito ay talagang masama na ang pakiramdam ni Lola at tinitiis na nga lamang niya siguro para hindi siya madala sa ospital. At pagkalipas na mahigit isang oras ay medyo naging okay na ang pakiramdam ni Lola at nagpaalam na nga din si Rapi at kakain muna daw siya at magpapahinga. At sabi niya sa akin pag may kailangan daw itawagan na lamang daw siya at palabas na nga siya niya nang biglang tumawag naman si Imadora. Sabi ni Rapi masama ang pakiramdam ni Lola at sabi ni Imadora ay kailangan ng tumawag ng doktor. Pinapupunta nga ni Lola dito sa bahay si Imadora, ang kaso ay nasa doktor din siya ng araw na yan. At nang tumawag nga si Imadora kay Rapi ay sinabihan niya din si Imadora na pumunta dito sa bahay at baka makatulong kay Lola. Eto nga yung unang pagkakataon na nagkasakit si Lola na gusto niyang puntahan siya ni Imadora at pati nga ang kanyang anak na lalaki ay pinapupunta niya din ang araw na yan. Ang kaso ay hindi sila mga nakapunta at pati nga yung anak ni Lola na lalaki ay hindi rin nakapunta at masama din daw ang kanyang pakaramdam. Walang-wala nga sa isip ko ng araw na yan na yung gusto ni Lola na papuntahin dito sa bahay ang kanyang kapatid at anak ay parang gusto na niya na mamaalam. Kapag may sakit nga si Lola o masama ang kanyang pakaramdam ay ayaw niya na may pupunta dito sa bahay. Pero yan talagang araw na yan ay pinagpipilitan niya na pumunta dito sa bahay ang kanyang anak at si Imadora. At nung sinabi nga nila kay Lola na hindi sila makakapunta ay parang nainis si Lola. Pero pagkaalis ni Rapi, pinatawagan ulit sa akin ni Lola si Imadora para tanungin kung anong oras siya matatapos sa pagpapadoktor at kung makakapunta siya dito sa bahay. Gustong-gusto talaga ni Lola na mapuntahan siya ng kanyang kapatid ng araw na yan. Yun nga lamang ay hindi na napuntahan at hindi na sila nagkita ng personal. Ay nga tinatanong ni Lola kay Imadora kung kaya niya ba daw natapusin yun sa doktor tapos ay pumunta siya dito sa bahay. Hindi na nga napagbigyan ni Imadora ang hiling ng kanyang kapatid na magkita sila bago ito mawala. Bye 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 bye. Tigdali ko yung libabetenday.
Nainis nga si Lola dahil hindi siya mapupunta ng kanyang kapatid at dali-dali lang ang pinapatay sa akin ng kanyang cellphone at dinahilan na lamang na masakit daw ang kanyang tiyan. Ma? Ano yung syabet po? Ang kampo. Ay nga sabi sa akin ni Lola ay maupo daw ako sa kanyang tabi at siguro ay masama din ang loob ni Lola dahil yung hiling niya na mapuntahan siya ng kanyang anak at kapatid ay hindi man lamang natupad ng araw na yan. Medyo naging okay na nga si Lola dyan at nawala ng panginginig ng kanyang katawan at akala ko nga ay tuloy-tuloy na magiging okay siya. Ay siya hanggang dito lamang muna ang ating kwento for today's video at maraming salamat sa inyong support at laging panonood. Mag-ingat po tayong lahat palagi.